mga nagbibigay ng security analysis. At dati siyang nabilong sa PME Class 83. As far as we know, Baron of the class ito. What does it mean, Baron? Ibig sabihin siya po ang Captain of the Cadets. Siya ang namumuno. Number one. Number one, regimental commander ng mga Leadership. tao sa leadership ng mga... At classmate niya, ang marami sa 83 na mga siga at sikat. Isa dyan, si Secretary Eduardo Anyo, Class 83. Secretary Allen Capuyan, 83. At marami pang maging apat yata sa class nila ang nag-Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, sa Class 83 alone. May kakasama po natin sa isang mainit at nagbabatikabong talakayan ang kinikilala nilang si Dado o si Captain Clemente Enrique. Sir Dado, welcome sa Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Ma'am Lorraine Badoy. Morning, sir. Wala kang audio, Nakamute sir. ka, sir. Audio, sir, audio. Sir, nakamute ka. Sir, audio mo, sir. Sir, nakamute ka. Okay, ulitin natin ka, Dado. Sir Dado, ulitin natin ang pagbati. Good morning sa inyong dalawa. Good morning, Pilipinas. Sa wakas, mabati ko kayo on air. Maraming salamat sa inyong dalawa at saka sa buong NTFL Cup sa trabaho ninyong ginawang napakaganda para sa Pilipinas. Maraming salamat din po, Sir Dado, for your courage and for your dedication na ipagpapatuloy na ipagtanggol ang interes ng sambayan ng Pilipino at ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas even though you're now on your private capacity. Kadado or Sir Dado, tatawagin ka naming Sir Dado. Dado na lang. Sige, gaano kahalaga po ang ganitong mga nangyayaring na isisiwalat po nila Miss Maharlika at marami pang sources sa social media na kailangang harapin ng Pangulo ng Bansa in order for the people's trust and confidence to the integrity of the government and the leadership will be restored. How important these serious issues must be confronted by the President head and square. Miss Sir Dado, please. Napaka-importante talaga na harapin ng presidente at sagutin niya lahat ng issues na pinupukol. He is the commander-in-chief, he is the president, he is the leader, the father of the country, 115 million plus Filipinos. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang o kibit balikat, snub, deadma. Hindi pwedeng ganon. Kinakailangan harapin niya punto por punto. Number one na para sa akin, ang number one na dapat harapin niya. Bakit may issue sa kanya on drugs? Dapat harapin niya yon. Bakit may issue sa yung sinasabi na nagjujut siya, nagdudurog siya, bangag siya. Ang dami nang pinupukol sa kanya na salita na nakakalungkot kasi binoto ko siya eh. Binoto ko talaga siya. Love na love ko yung mga Marcos eh, pamilya niya. Kahit na-involved kami noon ng 86 na coup, ayaw namin kasi feeling ka namin, nagamit pa kami eh. Ayaw namin kasi simula nung bata hanggang sa lumaki kami, iba yung tatay niya. So, kaya nga kami, buong pamilya, binoto namin si BBM para mabigyan ng pagkakataon, ibangon yung pamilya. Tama. Kaya nga, sad to see na, ano nangyari? Ba't nagkaganyan si BBM? Kaya dapat, ang number one na sagot doon, hindi yung sabihin niya, peke yung sinasabi, peke si Maharlika, o peke yung drug report na yun, o peke yung tao, splice, o whatever. Harapin niya. Yung magpa-drug test siya. Honest to goodness. Drug test. Nakita ng publiko. At kung nag-negative, we move on. Kung may nilabas pang mga ebidensya, harapin. Ang isa pang dapat harapin niya, bakit siya yung binoto ng taong bayan, bakit yung asawa niya ang kwento nagpapatakbo? O si Lisa. Romualdez. Si Romualdez. Oo. Sir Dado, makat ka lang namin. Yes. Very valid ang point na sinasabi ninyo because it already borders not only to the competence, fitness, mentally, psychologically of the president, but also including morally as well as legally na kung pwede pa ba siyang manatili bilang Pangulo ng Bansa dahil dito sa very serious mga scandalous report of his involvement to drug abuse. Doon mo ba tinitingnan ito
na that's already beyond just his personal comfort or decision na gawin, kundi mandatorily para i-protect ang office of the president na siyang may hawak ng mandato. Tama po ba? Correct. That's why my message to the armed forces, tsaka PNP, my message to you guys, in the AFP, PNP, leadership, wag kayong matakot na karayin yung presidente, commander-in-chief. Sorry, sir. Sorry. But we have to honestly show to the public na meron kang magpa-drug test ka. You are the commander-in-chief. Papasok kami sa gera para sa iyo. Pagka-inorderan mo kami. Magpakamatay kami para sa bayan, para sa inyo. Pero, gusto lang namin malaman na ikaw ay hindi bangag. Yun lang yun. Claro. You are the commander-in-chief. You are the leader of the country. We cannot and should not follow an illegal order because nandun yung lingering question na ano ba state of mind nito? Ipapasok mo kami sa gera, BBM. Okay lang yun, di kami natatakot, di kami duwag. Pero yung desisyon na pumasok tayo sa gera, yung desisyon na nandyan ang mga kano, yung desisyon na anytime, one time, big time, magkaroon ng gulo dyan, and then mag-declare